Hello mga bebs! Samahan nyo kami maglinis ni Bayot sa aming rooftop na ilang linggo nang nakabalandra at sobrang dumi. Hindi nga namin alam kung paano namin aayusin to at anong uunahin namin ni Bayot. Pero ganun pa man, nagawa namin siya ng paraan mga bebs. Kaya samahan nyo kami, let's go! Wala kasi akong pasok ngayon mga beb, kaya sabi ko sa kapatid ko, maglinis na lang kami ng rooftop. Kasi napapansin ko na natutuyo yung mga halaman dito at dahil ilang araw na siya walang dilig at darating pa yung mainit na panahon, kaya lalong matutuyo itong mga halaman mga beb. Hindi healthy. Yung una nga, sabi ko sa kapatid ko, maglinis-linis muna tayo rito, tapos magalis tayo ng mga kalat. Tapos tanggalan natin ang mga tuyong dahon yung mga halaman kasi iba dito pa talagang patay na mga beb. Inutusan ko pala yung kapatid ko dyan mga beb na kumuha ng tubig namin sa baba kasi nga sobrang init para pag nauhaw kami ay hindi kami pabalik-balik sa baba. Habang wala pa siya mga beb, inumpisahan ko na nga yung mga dapat gawin. Tapos yung mga halaman nilipat-lipat ko. Kasi hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan yung pag-aayos dito sa mga halaman. Kung maglilinis lang ba kami o mag-a-arrange na rin ba ako ng mga halaman. Sa totoo lang mga beb, sobrang napabayaan ko na nga itong mga halaman ko. Yung iba dito bigay pa sa akin. Alam niyo naman yan, di ba mga beb? Kinukwento ko yan sa inyo. Tuwing magbablog ako dito sa rooftop namin. O parang aming mini garden. Medyo tinamad din kasi ako dito beb mag-ayos-ayos sa katambay-tambay. Dahil nga mga beb, nasira nga yung parang net na nilagay ko dyan para mabawasan yung init, para makatambay din ako. Tapos yung mga sopa or mga upuan, nasira na mga beb dahil sa ulan sa kainit, nagkarupukan na at nasira. Tinamad ako dahil wala na ako matambayan. Dahil yung mga beb, minsan, tumatambay talaga ako dito sa rooftop, lalo pag magkakape ako. Kahit tanghalin tapat mga beb, kinakaya ko pa kasi meron nga akong net dyan na nilagay para pangontra sa sobrang init ng araw. Hindi ka nag-iisip eh. Anyway mga beb, sinimulan na pala namin ng kapatid ko yung paglilinis. Ang sabi ko sa kanya, tanggalan niya yung mga dahon na tuyo, tapos ako naman, aayusin ko yung mga lupa or tatanggalin ko na rin yung mga paso na namatay na yung mga halaman o tuluyan na talagang natuyo. Medyo na-stress at nawingdang pa nga ako mga beb kasi talagang ang dami na pala talagang na-damage na halaman ko at talagang napabayaan ko na siya. Nanlumo din ako mga beb. Alam niyo naman kung gano'n ko kamahal yung mga halaman ko. Mas mahal ko pa to kasi sa mga lalaki dyan sa gilid-gilid. Charot. Kaya binala ko talaga ulit linisin to mga beb at buhayin at ayusin. Kasi nga, bibili ulit ako ng net, panibago. Kasi nasira nga yung net ko beb dahil nga sa bagyo. Yung sunod-sunod na bagyo, litseng bagyo yan, nakakaloka. Tapos dito mga beb, tuwing mag-ayos talaga ako ng mga halaman sa rooftop. Mahilig talaga ako magpabago-bago ng pwesto. Tapos pag binago ko yung pwesto, may stress na naman ako. Babalik ko na naman sa dati. Pero in fairness, nagawa ko ng paraan at gumana yung utak ko dyan mga beb, kahit 60% lang siya. Alam ko medyo may pagka-OA ito mga bebe. Alam niyo naman tayo mga terentahin. Ang mga nakakaintindi lang sa akin yung mga kaedad ko at saka mga mahilig sa mga plantite. Ay, plantita, ano ba yan? Sobrang mahal na mahal ko itong mga halaman ko mga bebe. Alam niyo naman since pandemic, ito yung mga naging libangan ko talaga. At up to now, mahal na mahal ko pa rin naman sila. Siyempre may mga times talaga na mga busy tayo, hindi natin sila naaakyat para madiligan. Kasi nga ang hirap nga ng source of water ko dito mga bebe. Alam niyo yan. Hindi niyo pa rin alam, kalkalin nyo buhay ko. Total marites ka naman. Charot. Tuwing back tayo dyan mga beb, sobrang lagkit at dungis ko na dyan. Kaya hinubad ko na yung damit ko. Wala na akong pake ko ano sasabihin nyo sa katawan ko. Ang feeling ko lang talaga, kamukha ko si Heart Evangelist. Hindi. Pagod na kami ng mga oras na yung mga beb kasi talagang hinahabol namin yung oras kasi yung magdidilim na ako mapapansin nyo. Kung di nyo napapansin, hindi parang bulag tayo nyo. Charot. Kung makikita nyo mga beb, ayan yung mga paso na walang laman. As in, may mga laman yan dati. At natuyo na talaga yung mga halaman. Tinanggalan namin. Masakit sa dibdib ko. Kahit wala akong dibdib. Ang sakit pa rin talaga. Ang OA. Mga beb, shout out kay lang sa aking pinsan. Meron siyang roses dyan. Nung February, nagbigay sa kanya. Yung kanyang, alam mo na, maniligaw. Eh, medyo matitegi na yung rosas. As in, tuyo na talaga mga beb. So, ang ginawa ko, inakyat ko tapos nilagay ko ulit sa lupa. Sana mabuhay siya. Diniligan ko. Yun, after ko siyang itanim sa lupa mga beb, 2 days ko nang hindi nadidiligan. Kamusta naman? Thankful na lang talaga mga babe kasi may kapatid akong ganto. Napakasipag. Si Aljor talaga yung sobrang maaasahan ko pagdating sa mga gantong trabahong madudungis. Go na go. Walang kaarte-arte yung kapatid ko na yan. Sabi ko sa kanya, kamayin na namin yung mga lupa ng halaman. Ilagay na namin sa isang gitna lang. Ibuhos na namin. Tapos durug-durugin namin. Alam mo ba yung tipong nadudurog na namin yung mga erna na mga pusang natuyo? Dead masyate. Go, go, go. That's my voice. Charot. Alam nyo ba mga babe, yung mga natanggalan namin ng paso na may halaman, sinurvive pa namin ni Aljor yung ibang halaman. Yung iba na okay pa yung ugat, buhay pa yung ugat, pero tuyo lang yung dahon. Ginunting ko lang yun, tapos binalik ko ulit sa lupa, tapos diniligan namin. Kasi mabubuhay pa naman yun mga babe. So lang mga babe, hindi na talaga ako nakakapagdagdag ng halaman kasi nga, hindi na rin ako bumibili at wala na rin ako natatanggap na bigay. Hindi naman sa pagpaparinig, pero tumatanggap na ako hanggang ngayon.
willing ako tumanggap kahit anong halaman, tatanggapin ko na, wag lang damo. Charot. Anyway mga babe, going back to Happy Lulu. Ay, tapos na pala kami ni Aldro sa may bandang or areang halaman. Nagwalis-walis kami dyan. Tapos ito na yung itsura niya mga babe. Naayos ko na. Tapos yung mga buha-buhangin dyan, kasi nga maraming ang buhangin dyan, na nakasako. Tapos nasira yung sako, nabuwal yung mga buhangin. So nag-decide kami ni Aldro na ilagay na namin sa isang orokan or container. Pag sama-samahin pa, parang ganun. Gusto ko palang i-flex dito yung sunset na sobrang ganda. Ibig sabihin hapon na talaga at maggagabi na mga babe. Sobrang na-amaze nga ako sa sunset dito mga babe, na akala ko makikita ko lang siya mismo sa tabing dagat. Pwede ko rin pala siya masalayan kahit nandito ko sa squatter. Malapit na pala kami matapos sa kapatid ko dyan. Dahil naglinis-linis lang kami dyan sa may tabi. Kumbaga, kunti lang namin yung nilipit namin dyan kasi nagwalis-walis lang kami. Tapos yung mga kalat, ginilid namin. Tapos yung mga dapat itapon, itinapon namin mga babe. So tamang pahinga lang kami dyan. Tapos tamang inom ng tubig. Tapos nagdilig na rin kami ng mga halaman mga babe. Kasi alam ko hindi na naman ako makakaakyat dito mga ilang araw. Ewan ko ba, dapat talaga consistent yung pagdidilig eh. Ewan ko, tinatamad talaga ako dahil nga sobrang init sa taas. Naawa naman ako sa halaman. Ewan ko sino may problema, ako ba o yung halaman? Charot.